Sabi ni Jonathan, "Kuya, gusto kong maging ganyan." Sabi niya ganoon. Sabi ko, "Ha?" Sabi ko, "Pwede naman kako." Kasi ang inisip ko ay magandang pagkakataon na ito para kay Jonathan na magkaroon siya ng interes sa ibang bagay. Kasi kung napapansin niyo po, halos hirap kami patawanin, hirap kaming kausapin si Jonathan. Doon sa mga bagong mga ka-business po namin dyan, itong si Jonathan na tinutukoy ko po, ito yung anak ni Nanay Marita. Sila yung mag-ina na natulungan natin na parang lungga ng daga yung kanilang tinitirhan. Sorry for my word, pero doon sa video, siguro ilalagay ko na lang yung link, no? Yung thumbnail nung kauna-unahang video natin kung paano natin natulungan ito si Nanay Marita at saka si Jonathan. Ngayon, sa madalit sabi, itong si Jonathan po ay talagang hindi niya alam yung mga bagay-bagay na karaniwang alam na natin, kagaya ng halimbawa pagdating sa kalinisan, kasi nga wala silang bahay ano nga naman ang lilinisin niya, di po ba? Makikita naman dyan sa video na parang trapal lang yung itinabing nila doon, tapos sa ilalim doon na sila natutulog at doon na sila kumakain. Tapos ang paligid puro basura. So ngayon yung patungkol sa kalinisan, yung patungkol sa tamang pakikipag-usap ay talagang limitado, kapansin-pansin po mga ka-business. Pero ngayon, awa ng Diyos, ay ang laki ng kanyang naging improvements at sobrang ikinatuwa ko po na nagkaroon siya ng interes sa bagay na ito. Ito nga po yung patungkol sa pagbablog. Naalala nyo ba, nung si Bong ay nagkaroon din ng interes sa pagbablog, ang laki ng pinagbago. Yung self-confidence niya, yung paraan ng pakikipag-usap niya o yung tinatawag na communication skill ni Bong ay sobrang ang laki ng ipinagbago. So yan mga kapapi, Kaagapay po, please support po natin si Kaagapay, nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Alright? Business, tanan mga ka-business, mariyog ko, support natin si Kaagapay. Grabe butan, yun siya kayo, pero may ginag-support ba sa tua? So yun, sa mga Tagalog naman, pakisuyo po, supportahan natin si Kaagapay. Diba? Solid din po itong sumusuporta sa atin, grabe, laging nagpo-comment. Ayun, salamat din sa suporta mo. Ayun, balikan naman natin yung ginawa niyang kabutihan sa atin. Maraming salamat ka-business po. Ayan, Kaagapay, support natin. Maraming salamat. Yan, nasa labas na po kami ng chicken nasal ni Ataira. Yun, nataputay mo na yan. Ayan. Napakanyap yung pusa. Ang bait talaga ng Ataira. Ayan, patay ko muna. Yan, punta ko kaya rin, binigyan ko ng pera kasi yan Pang merienda ka pang mo. merienda lang. Ano masabi mo, te? Eh, di siyempre, malaking salamat, di ba? Vlogger ka na pala. Sabihin mo kay mama mo, kumusta siya? Huwag na siyang umiyak. Maganda na buhay niya doon. Kamusta ako, sabihin ko. Di ba? Hindi na, ingat ka. Pag uwi mo. Inalis na ako, te. Sige. Sabihin mo kay mama mo. Alis na kami. Alis na kami, sino kasama mo? Alis na ako. Uwi na ako. Sige na, matraffic pa naman ngayon. Saan ka dadaan? Hindi, sasakay sa Rico. Ay, sasakay ka sakay. Hindi, lalakad ka na dito. Pupunta muna ako kay Aira. Ay, magpapaalam ka pa. Kukunin yung salamin. Ay, oo, sige. Sige. Para may salamin kayo doon. Sige Sige na. Nandito na po kami. Nandito na po ako sa bahay namin sa dati. Kila Ate Aira. May kukunin lang po ako ng salamin. May kukunin lang po ako ng salamin sa bahay ni itira namin dati kila Ate Aira. May kukunin lang po ako ng salamin. Naglinis na po ako rito, malinis na. Pinalinis ako ni Ate Aira kasi marumi. Tsaka may babalikan ako.
yung salamin. Tsaka naglinis ako. Yun lang po. Ito po. Oh. Yan lang po yung bahay nila. Wala na po ako lilinisin dito. Malinis na po yung lugar. Kasi yung iniwan po namin kalat, dapat linisin. Kasi marumi. Pinalinis sa akin. Uwi na rin po ako. Ang daming pusa po ni Ate Ira. Yan, matumi. Yan. Ito po yung... Bigay yan ni Jonathan. Chicken. Tigugit nila Mingming. Wala kaya po kasi. Iniwanan po namin may kalat. Mingming ah. Yan yung bahay na po namin dati. Yan. Oh. Mga gata. Yan po yung lugar po namin dati. Uwi na rin po ako ngayon. Hanggang dito na lang po sa inyo. Paalam po. Uwi na kami. Uwi na ako. Nandito na lang. Magandang gabi mga kagapay, mga kabisnes. Ayan, gagawa na naman po tayo ng komento, ay hindi pala komento. Kung baga, sasagutin po natin yung parabang katanungan ni Kuya Kabisnes kung pwede bang isa lang sa solo vlogger or yun nga, challenge yun nga sa pinapagawa ni Kabisnes, si Jonathan. Ayan. Sasagutin po natin yan, pero bago ang lahat gusto ko lang din po magbigay ng parang parang komento, feedback kay Jonathan. Maalala nga natin na si Jonathan talaga ay sila talaga, napakahirap po. Kung napanood niyo yung vlog ni Kabisnes sa kanila, sobrang nasa lang po sila, trapal lang yung tinitirahan nila. So, nakakatuwa nga din kasi kahit papaano yung idea nga na gusto niyang sumali sa ganyan, isa din po yan sa sinyales na medyo nagkakaroon nga ng mga magandang feedback ang pagtulong ni Kabisnes kila Jonathan, di ba? Parang gusto pa ni Jonathan din na ma-explore din yung mga bagay na bago sa kanyang paningin. Maganda po yan, feedback po yan, na good feedback po yan para kay Jonathan, na kahit papaano ay nare-realize niya na may mga gusto rin pa siyang bagay na gustong pasukin, subukan. Hindi tulad ng dati na siyempre doon lang din sila sa nila, yung nakasanayan po niya na walang masyadong hindi natin masasabi na may hinahawakan po silang mga gadget tulad ng mga GoPro, pang vlog, diba? Nakikipag-usap sa mga tao. So, yun. Kaya nga, agree din po ako doon sa sinabi ni Kabisnes na kung isasali siya, ay dihado talaga siya. Kasi, napanood po natin yung video. Ayan. Marami pang kulang dyan kasi yung video na ginawa niya parang practice lang din. So, hindi ko lahat nilagay dyan. Pwede niyong panoorin ng buo sa channel po ni Kabisnes para makita nyo, kayo rin po yung humusga kung karapat-dapat bang siyang isali sa challenge na yon. Pero para sa akin, ayan, ang masasabi ko lang, para sa akin, hindi muna
pwede siyang isali kasi nga dihado talaga siya. Sa napanood ko sa video, talagang dihado. Ano naman siya, kumbaga sa paghawak ng camera, okay naman. Andun lang sa marami siyang dead air, kumbaga na wala siyang masabi. Kasi nga ang tao kapag wala talagang nasanay na doon sa sa buhay nila na hindi masyadong nakikipag-usap sa mga tao, walang masyadong inaaral na mga bagay-bagay, talagang mahihirapan siya mag voice out, hindi niya masyadong alam yung sasabihin, ganon. So para sa akin hindi muna siya pwedeng isali, pero pwede siyang mag-practice sa Ka-Business Family. Doon muna siya kumbaga doon muna i-upload yung mga pang-practice po nila na vlog. Ayan. Kasi syempre sa official, Ka-Business official, po yan, kumbaga pang-charity po na channel yan. So pwede naman siya mag-practice ng vlog niya na doon i-upload sa Ka-Business Family. Kasi kahit papaano ako, nung pinanood ko yung video, natatawa ako kasi naalala ko yung sarili ko sa kanya nung nagsisimula din ako. Hanggang ngayon, hindi pa naman tayong masasabi na kumbaga magaling na sa harap ng camera. Kasi ako mahiyain ko rin. So, buti nga si Jonathan kasi kahit papaano, parang hindi ko nakikita sa kanya na nahihiya siya. Yun nga lang, limit lang yung nasasabi niya, kulang pa nga siya sa communication skills. Ayan. Kumbaga, minsan na talaga na wala siyang masabi, tapos paulit-ulit din yung sinasabi. Kunwari, tulad nung nasa video, ilang beses na yun ulit yung sabi niya, uuwi na daw siya, di ba? Kasi ganoon talaga ang natin, pag hindi tayo marunong sa isang bagay, hindi tayo sanay sa ganung bagay, talagang parang ang pumapasok lang na sa utak natin yung mga nasabi na natin, di ba? Wala tayong ma-deliver. Di ba kapag tinatanong tayo tapos hindi natin alam yung sagot, tapos sumagot tayo, may sumagot, tapos parang paulit-ulit na lang yung doon yung naisasagot natin, di ba? Wala tayong sagot na hindi nauulit, di ba? Kaya mahirap din talaga magsasalita lalo na sa labas, public. Sobrang hirap. Di basta-basta na magbo-vlog ka lang dyan. Yan yung mga challenges. Pero kung walang hiya ka talaga, tapos yung sabi nga nila na walang hiya ka, pero mabuka ka, masalita, in other words, kumbaga masalita ka, kumbaga very talkative ka, pero yung pagiging talkative mo, yung kumbaga may laman ng bawat sinasabi mo. So ganon, mahirap talaga, hindi pero kapag hindi ka masyadong parang wala kang masyadong kaalam-alam sa mga bagay na nakapaligid sa iyo, or wala kang alam doon sa gusto mong pag-usapan nyo, talagang mahihirapan ka, di ba? So yun ang pinakasagot ko na wag muna isali si Jonathan kasi dihado talaga siya. Oo, dihado. Kasi si Bay Papaya kahit papaano nakakaano naman siya eh. Kumbaga nakakapag-create siya ng, kahit sabihin natin na ganun siya, na hindi sabihin natin na hindi nakapagtapos, pero nakakapag-create siya ng yung mga bibitawang salita na magjo-joke, ganun. Si Jonathan, napansin ko sa kanya, hindi rin siya yung tao na mapagbiro, di ba? So, mahihirapan talaga siya.
So, yun lang po yung ano ko. Comment down below sa mga ano din yung magiging nyo, kumbaga hatol nyo kay Jonathan kung isasali ba siya o hindi. Pero maganda rin po yan na kumbaga parang matrain na siya sa mga ganyang bagay kasi kahit papaano ay makakatulong po yan na lumaki yung tiwala niya sa sarili niya, maging socialize siya sa mga ibang tao, magkaroon siya ng mga maraming makakausap. Ay makakatulong din po yan sa kanya kasi yun nga, galing din po sila sa mahirap na pamilya. So, at least, yung din, pagdating doon naman kay, doon sa sabi ni ka-business na crush niya. So, malaking bagay yan kasi lahat naman tayo nagkaka-crush. Siyempre, lalaki din po si Jonathan. And, yun, malaking makakatulong din po yan kasi kung lagi silang magkasama, kunwari magbo-vlog sila, lagi silang magkakasama, baka makasupport pa yung katambal niya kasi na makakreate sila ng parang kwento nila, di ba? So, parang makakatulong yan. Mas maganda yan na kung pwede, lagi silang magkasama, isa din yan sa paraan. Kasi minsan, may mga bagay na nangyayari na kunwari, may kasama ako, kinakausap kami, tinatanong kami. Minsan may mga sagot na hindi ko masabi, pero yung kasama ko ang makakapagsabi. So, parang nagkakaanuhan kami na nakakakuha kaagad ako nakaka-pick up ako sa sagot niya. So, maganda yan. So, dito na lang po. Maraming salamat po. Ayan, huwag niyo pong kalimutan. So, i-subscribe po ang aking channel, Kaagapay, and siyempre, sila Kuya Ka-Business Family, and Papa Dance TV. Maraming salamat po. God bless.